Pag may panahon sila, nagpapamanicure sa amin sa beauty parlor namin ang mga residential tsaka empleyado ng Malacanang. Doon sila nagpapamanicure, hairdo. Ganon din si Melda. Pag nagpa-service yun, isang dosena ang wig. Inaayusan namin mahaba ang buhok. Pinapatong lang namin yung wig. Tsaka ang ganda nun. Pag hairdo niya, ang ganda. Pati yung susot niya, pipiliin namin. Yun ay susot niya. Nakaayos na siya. Nakuha nga na isang ninong yung isang yung may katungkulan. May katungkulan yun kapitan. Masaya nung ako'y nasa parlor. Namimit ko lahat ang mga empleyado. Nakaservice kami sa loob ng Malacanang. Pag ako'y umuwi ng Pandacan, doon din ako nakikisakay sa landing bars. Pa-shortcut doon sa Otis. Bababa na ako doon para makauwi ako sa Pandacan. Pag may mga okasyon pa, di sila po kumukuha ng mga ibang van, kundi yung presidential van ang tutugtog. Pag may birthday naman, kakilala kong presidential card, bumibili na ako ng panregalo. Papasok ako dun sa barracks nila. Bibigay ko yung regalo sa kanila. Inaabot ko sa kanila. Masaya pagka may okasyon. Walang ibang bahay kundi sa Lumens lang kumukuha ng girls. Dahil wala silang mga babae sa loob ng Malacanang. Karanas ako ng gano'n. Masaya. Walang ibang makakapasok doon kundi mga Lumens beauty parlor. Mga girls. Dahil bawal pumasok talaga sa Malacanang. Exclusive lang sa mga empleyado yan. Porque may kakilala kami, kaya nakakapasok kami. Maliliit pa noon yung mga anak ni Marcos, sila Amy, si Bongbong. Yan, lahat yan, namit ko yung mga batang yan. May nipat sila sa bungad. Sa loob yun. Nakakakita na namin sila, nakakahalubilo namin sa paglalaro. Mga bata pa noon ng anak ni Imelda. Masaya rin kami noon dahil nakakapasok kami sa Malacanang. Bihira kasi makapasok doon kundi kung may kilala ka. At isa pa, kami nga ang nagsiservice kay Imelda. Si Marcos, kaya magakinis ang mukha niyan. Mini-makeupan namin yan. May makeup yan pero hindi nyo halata. Ang ganda ng pagka-makeup namin. Skin niya, parang skin pero meron niyang makeup. Mini-makeupan namin yan. Di lang halata. Maganda yung pagka-makeup namin sa kanya. Tsaka masaya silang tao. Very entertainable sila. Hindi sila mukhang porque presidential guard na ay presidente na sila. Hindi sila ganon. Hindi sila sa tao. Welcome sila sa lahat ng tao. Walang hindi. Maligayang lalo pag Pasko. Naku. Ang laki ng truck na sa labas. Bigay yung mga presidential guard. Maraming binibigay.
Nagpipila kami, binibigyan kami. Masaya ang Malacanang ng araw. Ikaw ba, isang ordinary lang yung tao, makakapanig ka sa Malacanang? Siguro hindi. Pero kami, awan ng Diyos. Hanggang sa kitchen, doon na kami sa service. Nagpapakain pa yun, hindi si Imelda nagpapakain. Yung Mayor Doma, nagpapakain sa amin. Tsaka anong araw pala, ang pamilya ni Imelda, sa dining table sila. Hindi mo na sila kakain. Kukuha sila ng dog, yung aso. Lahat yung menu doon lahat, nakahanda para sa kanila, binibigay mo na sa aso nilang alaga. Pinapakain muna namin. Para sigurado sila sa buhay nila. Kasi alam mo naman ang panahon ng araw. Gustong lasunin ng isang tao, ganun. Kung ano-anong ginagawa. Pero awa ng Diyos. Wala naman nangyaring masama. Dahil wala namang magawa ng masama sa loob ng Malacanang. Pero naninigurado lang sila. Pinapakain ng mga dog, mga aso. Awa ng Diyos naman, wala naman nadidisgrasya. Tsaka isa pa pala, kahit duga ka, kahit na mahirap ka, hindi lang mahirap. Kasal. Imelda Marcos, kukunin namin ikaw ninong ng anak ko sa kasal. Okay yan, wala siyang tinatanggan. Kaya mahirap siya, kaya mayaman. Pero ang ginagawa niya, sa simbahan na. Pagkatapos sa pagperma, umalis na dahil sinasabi nilang mayroon pa kaming pupuntahan, may iba. Di umalis sila. Ay, kakain muna kayo kasi kasalan to eh. Hindi na kasi marami kang pupuntahan, marami pa kang pipirmahan na nagpapapirma sa amin na mga kasal. Yung isa naman, isang araw yun. Ay, bibinyagan yung anak ko. Pwede bang maging ninang kayo, Mrs. Imelda Marcos? Okay, lahat naman nagkakasabi sa amin, wala na kami tinatanggihan. Lahat pinipirma namin, pero hindi kami kumakain sa mga pinupuntahan namin. Dahil marami nga kami pinupuntahan na pinipirmahan. Maging kasal, binyag, paano yung mga ninang-ninang na pati-bless na mga baya. Kinuha ka rin sila. Blessing ng bahay lang yun, kinukuha pa sila. Kakain kayo ha. Hindi mo papakain. Matagal na akong nakilala yung Presidente Marcos. Hindi ko pa nakitang napakain nila sa mga bahay-bahay. Basta perna, ayos na, alis na. Ganun lang ang kanila sa tao. Wala silang tinatanggihan kay mahirap, kay mayaman. Basta kunin kahit ninong ha. Okay, pupunta siya sa church. Pero kamo papapakain mo kung saan. Lahat ng tao, pinagbibigyan nila lahat.